nga mao si Ginoong Hesukristo ug maayong gabi sa tanan sa atong mga kaigsuonan dira. So atong tubagon ang akusasyon ning Roman Catholic ug kaning giingon nila nga dili ka membro silang church ug nakay pundok imuhon kanilang sulpot ug kontra kaaway daw ka ni Kristo. Nya morning di sa tinuod lang dili man na akusasyon mo man tinuod. Nga naman kay musugot tag sa dili ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mas nauna gyud sa inyo tungod kay siya man ang iglesyang gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. So kutob sa mga pundok nga gawas ni ining maong gitawag og iglesia sulpot gyud. Bisan pag kapila mo mamalibad ni ining maong gitawag og kamatuoran na magpabilin ang kamatuoran na kanang inyong pundok sulpot. So ang buti pasabot ana nga mura mo og kana bitang uhong nga nito nga lang tungod slipak, tungod dalugdog, di ba? So manang bisan pagkapilan ninyo bagulbol, bisan pagkapilan ninyo angkon-angkon na kanang inyong pundok iyan ni Kristo, magpabilin mong gitawag og sulpot. Nga naman kay ang kamatuoran dili gyud nato mabalibaran, dili gyud madinay nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana iglesyang gitukod ni Kristo. Kung iglesia na nga gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo, kung gawas mo anang maong gitawag iglesia ha, so ang buti pasabot pasit ang tawag ninyo pinakamaayong tawag sa inyo sulpot gyud. So dili na siya akusasyon ha, tinuod na realidad na. Sige kumpay. ning word sa nga sige gamit aning mga CFD sulpot og kaaway ni Kristo. So di pa ha, dili bi ako sa FD ha, na ako sa Lay Catholic Apologies International ha, pero giriakan lang nako ni tungod kay naay nagpasa sa atoa ani nga video. Nya ato ang tawag ini tan-awon din pagka man ato apon na gitawag uri akan. Unsa may makasultin mo na Brother Bon? So kita ang gitawag nilang sulpot o kaaway ni Kristo once nga wala tani dawat kuno way sila pagtulunan. Mahimo tang kaaway o mga sulpot ta nga mga sikta. So ang istorya ni Bradre, itong ning sulpot, susihon nyo na to sa pinakauna kung kinsa unang ni sulpot nga reliyon. Balikan na to during the time of Christ, sa diyang nagpakatao sa Ginoong Kristo, o nagtudlo siya sa may tungod sa mga butang sa iyang gingarian. Ngadto sa iyang mga apostolis. Di ba gilutos to siya? After nga gilutos siya, namatay siya, o sa ikatulong nga adlaw, nabanhaw siya, o nagbilin siya. Before siya nisaka sa iyang gingarian sa langit, Padre, nagbilin siya og pinaka-ultimatum nga mensahe. Okay, si Kristo na ko nagbilin og pinaka-ultimatum nga mensahe. Ang question din na karon, sige sa nagtan-aw dito sa word nga mensahe. Ang question din na karon, kinsa ang iyang gibinlan? Ang iyang gibinlan katong iyang mga apostol. Onya, katong iyang mga apostol gisugo niya sa paglakaw sa tibuok kalibutan. Diba? Ingon niya St. Matthew chapter 28 verse 19, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan, paghimo mog akong mga tinun-an, bautismuhi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, og tudloi sila sa pagtuman sa akong gisugo ninyo. So take note ha, ingon si Kristo, panlakaw mo sa nagkatawan ngadto sa tibuok kalibutan. Kabalo man ang Ginoo nga atong panahon na wala pa may eroplano ug barko, magbagtas gyud sila. Ang ilang transportation pinakadali isa tawag ining maglakaw ra gyud sila. So kabalo ang Ginoo nga physically di maabot siyang mga apostol ang tibuok kalibutan. So unsa may buti pasabot niya nga panlakaw kamo sa tibuok kalibutan kay kabalo siya ang sumpay niya paghimo mog mga tinun-an aron dili mamatay ang paghatag or pagpalapnag sa gitawag og mensahe sa Dios, kinahanglan kining maong mga apostol maghimo og mga tinun-an. Roma Kapitulo 10 versikulo 14 sa 15, kanang maong mga tinun-an mauna ang gipadala aron magwali mahitungod sa gitawag og mensahe. So buti pasabot kadtong tinuod nga magwali nagbitbit sa tawag ining mensahe sa tuang Ginoong Jesucristo. So kato sila mga pinadala to. Dili to tawag anang mitungha lang ni atong 15th century, 16th century, 17th century, 18th century. Gipadala to. So kay gipadala man so ang buti pasabot naggikan pagyud mismo sa gitawag og apostoles kung giun sa pagpadala ni Kristo ang iyang gitawag og mga apostol, same pud ang mga apostol magpadala pod didto sa ilahang mga disipulos. So mao na nya ang pangutana na karon kamo mga pastoy, isa may nagpadala ninyo. Ha? Kinsa man nga tawag anang otoridad nga nagpadala ninyo nga naay koneksyon ngadto sa gitawag og mga apostol aron makaingon ta kanang inyong gibitbit tinuod na nga mensahe nga gikan ni Kristo.
Kaysa bala ang kasulatan sa Mateo 24:4-5 ug 24 naapay manudlo og mga mini nga mga magtutudlo. Mga mini nga pagtulunan ilang itudlo. So para dili ni mahimong mini ning maong gitawag og mga tawhana, ambot kay siya nagsugo ani mga maong mga tawhana kay supak man sa simbang Katolika nga gitukod ni Kristo. So buti pasabot na ani pundok ilahang kaugalingong gipasakupan nga nagtuo sila nga mao daw kuno sila gisugo. Ay wrong. Mali. Kay dili pwede nga maputol ang gitawag og pagkasugo sa gitawag og sa pagwali mahitungod sa gitawag og mensahe nga naman kay 1 Timothy chapter 2 verse 4 katuyuan man sa Dios nga ang tanang tao maluwas. Unya maluwas ang tao pinaagi sa pagpaminaw o pagdawat sa pulong sa Dios ang gipangbitbit ni adtong mga gipadala aron gitawag og magtudlo. So kung mingon sila nga tinuod sila baka ang simbahang Katoliko nga mas nauna sa ilaha, so ang buti pasabot niya ay daghan din impierno. Palpak Kristo. Ngayon niya nga ako mag-auban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Imposible man sila. Gisulti na nagyon nga sa Kristo tuig 33 pa nya kini nang buton imo mga tawhana 1900s. Palpak. Sige, continue na to. Sa iyang mga apostoles mahitungod sa iyang gingarian nga dapat maunta ni ang gipakuyanap karon sa tibuok kalibutan ang mensahe mahitungod sa gingarian. Kay gisugo sa Ginoo sa Mateo 24:14 ug kining maayong balita mahitungod sa gingarian igawali ngadto sa tibuok kalibutan aron mapamatud-an sa tanang kanasuran unya moabot ang katapusan. Tinuod bitaw na og kanang pagwali mahitungod sa mensahe magsugod na sa Jerusalem. Unya, siyempre kay magsugod man sa Jerusalem San Lucas 24:47 nga to ang tawag ining basahon. From Jerusalem niabot sa tibuok kalibutan. Kanang inyong pundok asa po na nagsugod ka inyong mga amigo. Kining atong mga amigo nga mga pastoy asa po gani gasugod ni ilahang kuan. Ilahang tawag ining pundok aron makaingon ta ba nga kining maong gitawag og pundok ka iya gid ni sa Ginoo. Ug sigurado ko nga dili ni wala na nagsugod sa Jerusalem, nagsugod ang ilang pundok ani possible sa Amerika or either diri sa Pilipinas. Nga naman kay walay laing pundok nga gituk-an sa kasaysayan nga nagsugod sa Jerusalem unya gitukod ni Ginoong Jesucristo walay lain ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pakadali lang ha. Ato ang tawag ining kuanon ato ang managsilbi tan-awon ha. Kay para basig makaingon ni sila ba nga kuan ba? Basig makaingon ni sila nga gitawag og kining gabuot-buot lang taog tawag ining istorya. Tan-aw na to ha. Kay para at least makabalo ni sila. Makabalo ni sila ba nga kining maong ilahang tawag ining pundok nga ilahang tawag ining gipasakupan dili gyud ni iya ni Ginoong Jesucristo. Kadali lang ha. Okay, tan-aw na to ha. Share screen ha. Tan-aw sa nato kadali ha. Ato asang kuan kay lisod kaayo. Magkuan ta. Okay, your computer upload file. Tan-aw sa nato ha. Kay para at least makasiguro ta ba nga wala ta gitawag og nagbutang-butang ba. Kay lisod man gug kaayo nga tawag ining maghimo tag mga butang ba nga dili maoy gisulti sa gitawag og kuan sa gitawag og mga ebidensya, di ba? Mas maayo man gyud nang isulti nato yung katong gitawag og kamatuoran. Oy dili man di ini kin nakakuan man dai siya. Dali lang ha, dali lang. Ato as aning kuanon ha. Kay para makasiguro ta ba. Okay. Na ato lang ikuan ato lang tawag ining unsan na okay diara ha ato aning kuanon ato aning i-share screen kung baga i-share screen nato kay basig makaingon na sila ba nga gabuot-buot lang ta sa ato ang kuan gabuot-buot lang ta sa ato ang tawag ining gisulti di ba mo ni tawag ining giingon ato aning padakon mga higalag mga igsuon ha yun para maklaro ninyong tanan ato aning kuanon ato aning i-zoom na to niya i-zoom na to ha yun Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. So buti pasabot nakita nato nga kini pagsulti nga si Kristo gitukod ni Ginoong Jesucristo dili ni ato ang mugna-mugna lang mga higala ug mga igsuon. Dili ni ato ang tawag anang imbento lang.
kundi naatay ebidensyang gigunitan sumala sa giingon sa gitawag og kasaysayan. So ato aning ipadayon ning ilang Ang pinaka-ultimatum nga mensahe, Bradre. Nga gibili niya sa iyang pero naunsa pagkaunsa nga sa diyang at that time nga nibalik na ang bugtong nga Diyos sa gingarian sa langit. Hangtod karon igsoon wa man ni kuyanap ang mensahe sa gingarian. kinsa giingon nimo. Wala ni kuyanap, gabuot-buot ning maong tawana. O niya. Ato ang tawag ining basahon ang gisulti ni San Pablo. Roma kapitulo 1 bersikulo 7 hangtod sa 8. Niya, basahon nato para masayod ning ato ang migo. Wala daw mi kuyanap daw, wala daw mi kaylap 1:7 hangtod sa 8. Busa gisultihan no kamong tanan diha sa Roma nga gihigugma og gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo niya grasya ug kalinaw sa Dios nga atong amahan ug sa Ginoong Jesucristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaging Jesucristo alang kaning tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. So from Jerusalem to Rome hangtod sa tibuok kalibutan. Wala man giingon nga from Jerusalem to America hangtod sa tibuok kalibutan or from Jerusalem to Philippines hangtod sa tibuok kalibutan kay para mahimo ni sakto ning mga tawhana. Butbuto ning mga tawhana, mga bakako ni. Diba? So gisumag niya ang gisulti ni San Pablo. Diba? Ang pagtuo, syempre kung tag-religion man god, religion is a system of faith and worship. So kung mingon siya nga wala gipalapnag ang mensahe sa Dios kundi ang relihiyon, wa siya kabampi nga ang relihiyon mo na ang nagbitbit sa mensahe sa Dios. Kinaabi na ang pagtuong gitudlo ni Ginoong Jesucristo. Mabuti yung sulti San Pablo. Ephesians chapter 4 verse 4 to 5 kay kita may usa ka Ginoo, usa ka pagtuog, usa ka bautismo. So kanang gingon niya gingharian sa Dios refer na sa pagtuong ang gitudlo ni Kristo sa iyang Santa Iglesia nga naman kay wa man sa magtukod og Biblia. Nagtukod sa iglesia kay para kining maong iglesia mao ning gitawag simbahan na mao ang walapnag sa tibuok kalibutan. Unsa man ang simbahan na nira ato ang tawag anang basahon pagpapusab. Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. So, but ning mga tawana. Pataka lang. Continue. Leon may ni kuyanap mo sa tibuok kalibutan. O base sa kasaysayan igsoon, ang una nga reliyon nga ningguwa o gitawag og una nga nisulpot kini mang Roman Catholic Church. Uy, wa siya kabantay. Usa daw ko ni una daw ni sulpot nga reliyon pag sure nimo before ang simbahang Katolika na ay Judaism. Na ay Buddhism. na ay Taoism. Mas una pa na sa simbahang Katolika. In terms of in general term religion pero in terms of Christian church nauna ang simbahang Katolika nga naman kaya ang simbahang Katolika iglesia man nagitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder who was both human and divine. Si Kristo mismo magtutukod. Continue na to. Sige na, tanaw na to. Pinakaw ng sulpot. Base sa ilang, syempre, sa ilang Gihimo pa nila nga ang iglesia gitukod ni Kristo, sulpot daw kuno niya. Sila tinuod. Gayama-yama lang. Puro lang ni tawag anang gayawit na ng mga tauhan nga baseless ba. Walay tawag ini nga gibasihan kaluoy pud ni mga tawhan na luoy pud kay mga tawo nga mutuoan ni nila. Mga history, sila daw ang pinakauna. Oh, batod pa sa uban, kami ang tinuod, kami ang una. Kamu mga sulpot ra mo. So wala may problema ng puan. Di wa man tanang kon nga kita may pinakauna, kita Ayun, di ba? Admitted sila, wa sila nangangkon nga sila gitawag pinakauna. So implied ni angkon sila nga sulpot. Sulpot. Di ba? At least ni gawas gyud sa ilahang kaugalingong baba. Wa mi nangangkon nga kami gitawag na una. Kay baga pug kay magnaw nga mangangkon mo kamoy na una nga kabalo man gyud ta nga kanang inyong pundok ni buto lang 19th century.
Di ba? O, di ba? Baga kitag na og mangangkon ta. Tama ra pud nga di mo mangangkon nga naman kay tungod kay kanang inyong pundok sulpot. Continue. Continue na to ha. Kita may daghan nga nilukop na gid sa table. Wala mi tagang ko na. Ultimo ra man ta. Tanawa ra oh. Wa daw sa nangangkon nakita nang sila daw nito nilukop sa tibok kalibutan. So buti pasabot dili sila mo ay gisugot ni Kristo para mulukop sa tibok kalibutan. Kaya mo sila mulukop sa tibok kalibutan. Di ba? Ang simbahang Katolika nilukop sa tibok kalibutan, so natuman ang giingon ni Kristo nga ipalukop sa tibok kalibutan ang maong gitawag mensahe sa iyang pagtuo nga naman kay kining mga iglesia iyang man ni Kristo. Gabangga lang iyang kaugalingong argumento. Continue. Usa pa, wala pud mi gadala og mensahe sa reliyon kay ang among gidala kani adto katong mensahe gikan sa bugtong ni Dios hantod sa iyang apostoles hantod karon mao na among gidala. But wala sila nagdala daw og tawag anang kuan nga relihiyon kay di magyud mo relihiyon, sekta lang man mo. Nya ingon nila ang gidala daw nila katudang mensahe daw ni Kristo kay sabi gasugo ninyo. Ang nagdala si mensahe katong gisugo katong gipadala. Oh, basahon na to ha. Oh, basahon na to kinang giingon ni San Pablo. Mao ni mga tawhan na kusog king musupak. Sige sulat sa balaang kasulatan 10:14-15. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kun wala sila mutuo ug unsaon man nila pagtuo kun wala nila hidunggi ang mensahe ug unsaon man nila pagkadungog kun wala kiniwali ug unsaon man pagwali sa mensahe kun walay gipadala nga magwawali. So ang kay Kristo sa mga apostol na gipadala nga magwawali. Mabitaw ang mga apostol kung nataong tan-awon ang ebanghelyo ni San Juan. Sa tawag ining pagpresentar sa pagpadala ang sa magitawag og mga apostoles, makita man nato ning giingon ni kuan din ni Ginoong Hesukristo. Sa giingon din ha sa paggabi sa niadtong Domingo ha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan. Kinahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudyo. Unya mitungha si Jesus taliwala og miingon mainyo unta ang kalinaw. Human sa makasulti niini iyang gipakita ang iyang makamot. Ha? Okay. Ang pagamot. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo untang kalinaw ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Nganong ipadala man niya tungod kay iwali ang mensahe San Mateo 28:19. Unya iya pagyud ubanan. So buti pasabot from the 33 AD sa pagsugod ni Kristo hantod karon wa ni mawala ay giuban na nang Kristo. Nya kining mao mga pundokan ni sulpot nagkalit nya angkon-angkon nga ang among gidala ang mensahe na kinsay gasugo ninyo. Kinsay nagpadala ninyo? Engkanto. Okay, continue na to. So dili ta matawag og sulpot kay mo ta gadalag reliyon. Kaya ang unang reliyon nga ni sulpot kini mga Roman Catholic Church. Pero mali kaayo wa daw di daw sila sulpot kay tawag anang wa daw sila gabitbit og reliyon di piki mo. Wa mo gabitbit og reliyon kay San Pablo gabitbit big reliyon. Wa mo kabantayan ha. Tuya po ning mga tawhana. Murabi og correct og tawag ining manulti. 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Sige ingon ni San Pablo 3:16. Sige ingon dinhi. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Wa sila gabitbit og relihiyon. Ang kini mga naa sa Biblia gabitbit og relihiyon. So piki di ining moong gitawag og punduka. Piki. Piki. Nya mingon sila og tawag anang sulpot. Buti pasabot na anadaan kang Ginoong Jesucristo, una pa ni sulpot ang tawag ining mga pundok nga tawag ining mga sekta nga nagangkon-angkon nga iya ni Kristo. Yang simbang Katolika wala man ang sulpot og wala si Kristo. Kay ang hinungdan nga ni sulpot o ni gawas ang gitawag og simbang Katolika, nag-exist ang simbahang Katolika tungod ni Kristo kasi Kristo man ang founder. O basahon na tong balik ka. Pwede ni malipong ni sila. Niya basahon na to ha. There are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. Ana ay duha ka balido nga kahulugan sa Santa Iglesia Katolika nga ikatandi sa duha ka kinaiyan ni Jesucristo nga maoy iyang magtutukod, its founder, nga tinuod nga Dios o tinuod nga tao. So unsa man pag-ingon nga sulpot ng Iglesia Katolika nga gikan man Kristo? Si Kristo may hinungdan nga gigawas ning moong iglesia, ni sulpot ning moong gitawag iglesia.
We are talking here about the Christian faith, ha? Wala ta mag-istorya og uban pang gitawag og mga pundok gawas sa Kristohan nung pagtuo. So ni gawas ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana tungod kay kining moong iglesia ha, si Kristo ang nagtukod. Karon, ang mga pundok o mga sekta nga mogawas ni ining maong gitawag og punduka or kining maong relihiyon na mao ni klarong sulpot. Mao ni maong mga tawhana sulpot ing dagko ni sulpot. Mo continue. Nila gina-claim man na sila ang pinakauna, wala problema. Brother, kay mag-una mo ng mga tulisan og kawatan. Di ba? Mag-una mo ng mga tulisan og kawatan kay hadlok man na sila nga Hudton yun tanan. uhot dun. Muna trabaho sa mga tulisan og kawatan, mag-una-una gina. Na-claim gyud sa karaghanan nga sila gyud ang pinaka-original, sila ang nauna. Sakto, natuman ang propesya sa Blang Sulatan sa Juan. Okay, ingon niya mauna daw to mga tulisan og tawag ining kawatan. Gihimo niya tulisan og kawatan ang iglesyang gitukod ni Kristo. Gihimo nila. Di ba? Pagkawalay tawag ining pagkawalay kabangkaagan ining moong mga tawhana, gikontra nilang iglesyang gitukod ni Kristo. Gihimo pa nilang tulisan og tawag ining kawatan. Usa daw kun ibis daw nila bi nga tulisan daw og tawag ining kawatan ang Iglesia Katolika. Jis Utso nga mag-una gyud ang mga tulisan og kawatan. For your information mga sulpot, kanang San Juan Kapitulo 10 bersikulo 8 refer na sa relihiyon nga Hudyo. Pataka lang. Basahon na to, basahon na to ha. Basahon na to. Muning mo ang tawhana nga giingnan ni San Pedro nga kining mo mga tawhana ginatuis nilang nakasulat. Sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa gitawag og kasulatan. Ginatuis ni mga tawhana eh. O tan-awan giunsa nila pagtuis ni. San Juan Kapitulo 10 bersikulo 8 ingon pa nila propesiya daw kuno ni. Sabi propesiya. Nagsulti si Kristo dinhi sa presenting panahon. Kaya tan-awa oh. Ang tanan nga mianhi una kanako. Ang buti pasabot nauna kang Kristo sa iyong pagkatawo. Ha? Ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan og mga tulisan og busa wala mamati kanila ang mga karnero. Una ni Kristo. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana una ba ni Kristo? Dili. Nganuman kay dili mo gawas ang Iglesia Katolika kung dili tungod ni Kristo. Nganuman kay si Kristo man ang founder. Basahon na to balik ha. Siya ro din ni mabungog sig balik na to. Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. So, ilahang biniltuldo nagtawag ining sabot ning nakasulat sa Biblia. Basahon sa nato before tamo adto sa laing tawag ining punto nila. Ato lang ning tungaon ha ang time ha. Nya ato aning i-continue. Okay, 2 Peter chapter 3 verse 15. Og isipa ang pagpailob. Okay, 2 Peter. O yun okay. Og isipa ang pagpailob sa atong Ginoo nga usa ka higayunan nga iyang gihatag kaninyo aron maluwas kamo. Ingon nga ang atong minahal nga igsoon nga si Pablo. Nagsulat kaninyo ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Kining mga butanga iyang gisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butanga lisod sabton sa iyang mga sulat nga gituis sa mga walay alamag ug sa mga matuot-tuhon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan ug sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Ano makaingon man ta nga tawag ining kining maong nga gitawag mga tao nagabuot-buot nig sabot. Ngano man tanaw waragod ang 18. Gihimo niyang simbahang Katoliko nga ang simbahang Katoliko dili na mag-exist kung wala si Kristo. Diha pa lang na ang gituos na gihaom-haom nila ang ilang pagtuo sa nakasulat sa balaang kasulatan. Maluoy po tani ining mga tawhan na in taon muna mga higalag mga igsuon. Makakita gani mo aning video ani nila mga higalag mga igsuon. Ina ninyo mga bakakon kay mong dagko. Bakakon man ni sila. Nga ilaging itawag anang ipamugos ba ilang ipakaon sa atoa kanang ilang pagtuo nga di gid makaon. Ngano man naman ni tawag ining hilo. Nawala ko do, 18 ilang tawag anang gibasyan Romano Katoliko daw kuno na. Pagbasa po magkasaysayan, ay mo tawag anang pagbasa-basa ng Biblia nga magsabot-sabot ra mo inyo. Ha? Sige, continue na to.
Pag una gid makaning propesiya diri sa Blang kasulatan di gyud ni masipyat Di nga na masipya. kay ugwa po ni gisulti daan dire. Adik po na sila may bawaan nato nga kawatan dig tulisan di ay. Mo na diya. Musa. Ang kawatan, kamo ang kawatan. Nga naman kay nagpait mo magmimbro no. Ya, syempre ang inyong tawag anang inyong yung kawaton katog yung daghag membro. Dito gid mo mga wat. Mo na nga wala mo ilaing atakihon, wala mo ilaing batuhon katog yung punuan nga daghag bunga. Ang simbahang Katolika daghan man siya og tawag anang bunga, mo nang kanunayon ninyo tawag ining bato. Ano man kay mga kawatan mamong dagko. Mga tulisan mamong dagko, anong tulisan man kay gitulis ninyo ang inyong mga membro harap-harapan ang inyong puhunan Biblia. Wala gitabunan ninyo inyong kamot mga nangawat mo sa inyong mga membro niya Biblia inyong gipa tawag anang gipakita sa daghang mga tao. Di ba? Kini mo mga tawhan na mao ni ang tawag inyong mga tulisan eh. Tulisan o niya pagkahuman kawatan. Ngano man kay gigamit nila ang pulong sa Ginoo aron pagpangilad. O nganong makaingong matag pagpangilad kana palang pagkutlo na sita sa 1:18. Katong gingon ni Kristo nga ang mianhi nga nauna kanako mga kawatan ingon sila Katoliko na pagpangilad man na. Ngano man kay wa gyud mabasa ang Katoliko diha. Ikaduha nga punto refer na dito sa mga Hudyo nga gisaway ni Kristo. Kung imong basahon ang tawag anang konteksto. Ikatulo, ang simbahang Katolika gitukod ni Kristo. Wala nag-una kang Kristo kung dili si Kristo mismo ang hinungdan ngano nag-exist ang simbahang Katolika. So mo na nga but din nga klase kuan but din nga klase nga tawag ining argumento ni ining ato ang mga higalang sulpot. Mo nang ilahang ipamugos eh. Ilahang ipamugos nga kining maong gitawag og kanang ilahang pagtuo katong kuno nagbitbit na kuno sila sa mensahe. Ang problema kinsay nagpadala ninyo mga mini mamong dagko. Nya pagka man naapay moapay na ay naong moingon nga kami may tama ang Katoliko. Sulpot na. Ibaliktad nilang lamisa eh. Wa mo mauwaw, gakutlo magtawag anang kasayan okay lang unta naghatag bug libro nga kamo nang kaubang Kristo sa unang tawag anang siglo. Okay lang unta kay atis makaingon ko tama no na pud sila ebidensya oh. Pero bisag usa lang kapanid sa putos bulad, wa gyud naghatag og tawag anang dokumento. Abi ninyo ngano? Kay kining maong gitawag og mga pundo ka again sulpot eh. Ang atong gi-quote ganina Encyclopedia International Volume 15 page 520. Nganong mogamit man tagtawag ining kasaysayan kay mo man ni kamatayon aning mga tawhana. Mana bisag pagmingon sila nga nauna ang Katoliko. Nauna ang Katoliko sa ila. Kining mga pundo ka pero wa nauna ang Katoliko kang Kristo. Ngano man kay tungod ni Kristo nag-exist ang simbahang Katolika. Dili mahitabo nga mo exist mo gawas ang simbahang Katolika, mo existar ang simbahang Katolika kung wala ang Kristo. Ngano man kay si Kristo ang tinubdan sa pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mo na kamatuoran eh. So man bante-bante mo kay mga mangingilad ning dagko ning mga tawhana gamit ang Biblia. In terms of faith, mangingilad in terms of faith. Ato ning i-continue by tomorrow. Ato ning i-continue ang ato ang tawag ini nga answer niya. Ayo lang magkalimot sa ay magtawag anang comment lang nya pagka man ako anang basahon unya. Pagka man ato anang ako anang i-review by tomorrow. Sa ato ang 10:30 program kay kini nga panahon isa mga 40 minutes lang ang atong presentation kay dili man pwede ang recording nako nga mulampas ko og 45 minutes kay kung mulampas magugod din nako ma-upload eh maglisod na ko tawag ini nga upload niya. Ayaw mo kalimutan sa pag-lecture, follow sa atong Facebook page, RJ Roland Sandro II TV Apoliha.Argumento page, and the Kuya Apologista TV page. And pwede sa mag-send din na og Facebook stars. O gusab sa ato ang mga channels, wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo ang mga channels, The Lay Catholic Apologist International Official, RJ Sandro II TV, o sa atong Kuya Apologista TV. And pwede sa mag-send din na og super stickers, super chats, and super thanks. And yon sa mga Katoliko nga gustong mutabang sa ato ang gitawag og programa, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang, pinag-gusto mga account numbers, kung nakon yung mga screens, kaya
ka na nagdagan and pwede sa mag-message sa ang page kung by remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance kay lagi kining atong programa nagsaligid in taon kini sa inyong tabang ug sa inyong gitawag ug suporta kay labi na karon nga end of the month. So mo nang kinahanglan mi maningkamot mangita og tawag ining mga benefactor nato kay para mo tabang sa mato nga tawag ining mga obligasyones kay di na ko ni mahimo kung ako lang in town. So daghan kaayong salamat in advance. Inya ugma ato ani i-continue ang tawag ining paghisgot ani kay first part pa ni actually 7 minutes lang siya pero first part pa lang ni so ugma pohon ato aning kuan ato aning tawag ining i-continue at ato ang gitawag og tapuson within 40 minutes. And at the same time ang atong live streaming is this coming Friday lang apon Friday Saturday basta walay klase ang ako ang mga bugoy. So kana mo na bante-bante ang mga higala kay ang mga manghihilad karon gamit pud og tawag ining Biblia. Nya naglipana na pud sila sa gitawag og social media. Nya baliktaron nila ang gisulti sa gitawag og kasaysayan. So mao na nya ayaw mo kalimutan i-like, share, follow ang atong mga page RJ Horulan Sandra Second TV Apolya Puntargumento page and Kuya Apologist TV page and pwede sa mag-send ng Facebook stars o i-subscribe ang ato ang mga YouTube channels The Lay Catholic Apologist International Official RJ Sandra Second TV o sa atong Kuya Apologist TV and pwede sa mag-send din na og super stickers sa super chats and the super thanks. Ayun at akong iyukbo ang akong dakong pagtahod sa mga tigpanalipod sa pagtuo nga nakaroon dinhi sa atong mga kaubanan sa Catholic Faith Defender ug usab ilabi na sa akong mga kaubanan sa Lay Catholic Apologist nga diin ania karon dinhi aron pagduyok sa paghatag ug pagpasabot mahitungod sa atong pagtuo concerning sa Biblia, concerning sa kasaysayan ug usab mahitungod sa matuod nga pagtulun-an nga gitudlo sa Biblia o gitudlo sa matuod nga iglesia. Dili palang dugay atong nadunggan ang pamahayag sa mga banggiitang dipensor sa atong pagtuo. Nga diin si Kristo nagtukod lamang og usa ka iglesia, usa ka simbahan, usa ka pundok nga diin ang Kristo mao lamang ang tag-iya. Akong sublion ug akong balikon ang pulong nga gilitok dili palang dugay nga nakasulat sa balaang kasulatan nag-ingon na nga itong Ginoo sa Kristo Tuis Pietros et superhang Petram edificabo ecclesia meam et fortes inferinon privalibont adversus iam. Pag-ingon niyang tukuron ko ang akong iglesia, tukuron ko ang akong simbahan, dili na simpleng termino lang nga simbahan, dili na simple lamang nga pundok-pundok, kung dili usa ka na kasosyudad na diin si Kristo mismo ang atong Ginoong Kristo mismo kadtong gilansang sa krus nga giilang Mesiyas sa mga apostol kadto mao ang magtutukod ni alang maong iglesia nga diin sosyudad or society or kapunungan sa mga tao nga iyang mga sumusunod. Mga bitaw, kung nato ang basahon ang balaang kasulatan, for the 1st century AD, makita nato nga gihingan lang sila mga Kristiyanos. Unsa man ang Christians? Christians is a person who believe the divinity and the doctrine of Christ. So ang Kristiyano di ay nagatuo sa pagtulunan ni Kristo o nagatuo sa pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo. So dili ka matawag ang Kristiyanos kung dili ka mutuo nga si Kristo Diyos. Dili ka matawag ng Kristiyanos, strictly speaking, kung dili ka mutuo o mutuman sa pagtulunan nga gitudlo ni Kristo. Pag moingon gani tag pagtulunan, narabay ato mga higala karon nga ni Adres Palibot, nagsikad-sikad na ganina, duol pa ko diya ganina. Gusto na kong musulti, gusto na kong tawag nga ng mamahayag. Taod-taod, pahuman na lang sa amin. Kay atong anang kimbawason ang inyuhang mga panguna-una ug mga reklamo sa Santa Iglesia. Ang Biblia tataw og tin-aw ang nakasulat Kristiyanong simbahan, Iglesia sa Dios, Iglesia ni Kristo.
Patak na itong mga higala, kami na na, kami na na. Pero remember, si Kristo nga nagtukod og iglesia, nakaila siya ni anang mga tao nga iyang gipahimutang sa iglesia. Kinsa man tong naila niya? Wanang iti sa Kapitulo 2, versikulo 20, unang gipahimutang ang mga apostol. E nga nung unang gipahimutang man ang mga apostol, kay naa sa tumong o timuha nga mabuhi kining maong iglesia. Muna giingon niya, et fortes inferinon prevalibong adversus iam. Sa in English pa, even the gates of hell shall not prevail against it. Dili mabungkan. Dili mabungkan. Pero ang uban ay nagtudlo, ay wala natalikod ang iglesia na balik sa 1914. Natalikod ang iglesia, nabalik diri sa Davao City, kanang atong silingan. Kana nagpailang appointed son of God, ambot. Nang hibawan na akong appointed, nas barangay o City Hall. So, makita nato na si Kristo nagtukod og iglesia, may saad nga dili og dili malumpag. Unsay rason? Nganong dili man gyud malumpag ang iyang iglesia? Ayaw mo katingala, nagbitbit ni padagahang mga Biblia, nga naman kay para siniguro yun, nga dili ni makawang kining maong kagabion, alang sa mga igsuon, kay hilig ra ba kayo na mangutan ng litra por litra. Nya, mas mayo tumatawag hatagan kung sa ilang ipangayon. Nya, sumala pa ni Apostol Pablo, ngadto sa sulat niya, ngadto kang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 4. So unsay hinungdan nganong dili jud matumbag ang iglesyang iyang gitukod. Na ay dakong katuyuan nganong dili matumbag. Nga naman niya. 1 Timoteo Kapitulo 2 versikulo 4 nag-ingon. Atong iatra sa 3. Unsay giingon sa balaang kasulatan? Maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas. 4. Nga buot nga maluwas ang tanang tao og mahibalo sa kamatuoran. Nganong dili matumpag ang iglesyang iyang gitukod? Tungod sa hinungdan kay ang katuyuan sa Dios, ang tanang tao kinahanglan maluwas. Ang tanang tao kinahanglan masayod sa kamatuoran. Sumod din ang misyon sa iglesyang gitukod ni Kristo. Una, maluwas. Ikaduha, masayod sa kamatuoran. Nganong kinahanglan masayod man sa kamatuoran? Nganong apil nga requirement sa kaluwasan? Tungod kay ang Ginoong Kristo mismo nag-ingon. 8:32, nag-ingon ang atong Ginoong Kristo. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Mao kinahanglan tang pasayron sa kamatuoran tungod sa hinungdan na kinahanglan tang masayon ug makatap-og sa kaluwasan. Mao bitaw kun ato ang mabantayan nga daghang kaayong mga tawag-an ng mga tao nga nalangit na kanang gideklara sa atong simbahan nga santos nga walay alamag sa dihang tawag-an na nagkinabuhi pa. Apan kung ato ang makita before namatay gitagaan og divine wisdom. Nga naman kay usa sa mga requirements aron ta malangit kanang masayon ta mahitungod sa Dios. Wala kinahanglan ta pasayron sa kamatuoran. So ang iglesia nga iyang gitukod, ang purpose mao ang pagtudlo sa kamatuoran. Mo bitaw ang mga apostol, appear si Apostol Pablo, nag-ingon sa iyang sulat ngadto kang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Sumala pa sa balaan kasulatan, ang giingon dinhi 3:15. Unsay giingon? Apan kun malangan ako, kining sulata mo ay magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios. Nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi
ug ang sukaranan sa kamaturan. Pagid kaingon dinhi nga ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran ang Biblia, ang the Son of God. Ang ingon sa Balaang Kasulatan, tataw tinaw, ang iglesia, ang simbahan, ang haligi ug patukuranan sa tanang kamatuoran. So ang simbahan, maabitaw kay naghupot man siya sa truth, naghupot man siya sa kamatuoran, daghan kaayong gustong mubato. Daghan kayong nagsulay nga puguba ni ining maong simbahan. Mabito sa 1st, 2nd, and 3rd century, grabe nagko ang mga persecution. Limang kag naagi 10 great persecutions, pero wa gyud nahitabo nga napukan ang Iglesia Katolika. Wa gyud nahitabo nga napukan ang Iglesia ang iyang gitukod nga naman sa Antikristo. Et fortes inferior prevalibon adversus iam, even the gates of hell shall not prevail against it. Dili o dili mabungkar. Nahupno na lang ang Imperyong Romano. Nahupno na lang ang templo sa mga Hudyo. Napukan ang daghang mga gingharian. Apan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ni barong luyo sa daghang naninguha sa pagbukan o pagkupa ni ining maong simbahana. Mabito karon, nagtanaw ko sa social networking site, grabe ang tawag anang atake sa simbahan. Kay sayod man ta nga nato ang tawag anang pangulo karon, naay tawag anang dili man ingon nga hatred, kung dili naay nabinbing nakasakit sa atong simbahan sa Pilipinas. Pero wala ko magtuo nga ang tibok simbahan ang iyang kalaban. Nga naman kay bisan gani ang iyang mama wala niya giagni nga, ma, before ka mamatay diri sa ka sa Iglesia ni Duterte. Pagyo, nagpabiling Katoliko o gani ang iyang mga practices, nagpabiling Katoliko o gani gidawat pa niya ang tubag sa papangagitagaan siya pasaylo. So nagpasabot nga wa pamatangtang ang pagkakatoliko sa atong halangdong presidente. Pero naalagi panahon nga tungod sa politikanhong aspeto na ay mga butang nga dili magkasinabot ang lider sa simbahan nato o siya mismo. Pero kung moingon tang nag-atake ang Iglesia Katolika, gubaon ang Iglesia Katolika. Kaysa karon lang, di lagi protestante ang maguba. Dili na kay mga dili Katoliko ang niguba ni ining maong simbahan. Apil pa ang membro, sakop ni ining maong simbahan na ningkamot sa pagguba. Katoliko ron mo ay unang mga atake sa obispo. Katoliko karon mo ay unang mga atake sa pari. Nga naman, kay wag na'y pagtuo, nakalimot sila. Nakalimot sila sa Diyos ng kamatuoran na si Kristo ang nagtukod niining maong iglesyaha. Sa giingon na ganina ni Brother John Jonah, nag-ingon siya na bisang pag na mga badlungon, pero wa man nagpasabot nga nawala ang kabalaan anong simbahan. Pwede niyo mong atakihon personal ang pari, pwede niyo mong atakihon personal ang obispo, pero ayaw atakiha ang tibuok simbahan. Kaya unsa nagibuhat ni Apostol Pablo kaniadto, gilutos niya ang iglesia ang gitukod ni Kristo. Gilutos niya ang katawhan nga diin sakop ni mga iglesia, pamatyon pa. Pero unsa may nahitabo, si ang mga Kristiyano ba nang hilak? Ang mga sakop ba sa simbahan nang hilak? No. Ang ninghilak si Ginoong Jesucristo. Unsa giingon niya kang Apostol Pablo, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Kay dili mabulag si Kristo ug ang simbahan. Kung atakihon nimo ang kinatibuk ang simbahan, giatake nimo si Kristo. Kay ang simbahan ug si Kristo dili og dili gayud mabuwag. Mao bitaw kay naghumpot man sa kamatuoran, mao na nakabaton ta karon og Biblia. Mao nga naa atay gitawag og Biblia. Mabata mga igsoon nato mga dili Katoliko, nagbitbit og tawag anang Biblia, nagbitbit og kining mga sinulat nga quoted or quotations from the Bible. Grabe sila bitbit, pero wak nila pasalamati ang responsable nga nagpagawas ng ining maong Biblia. O niya, ang pinakapait pa, kaysa dihang migawas kining libro nga Biblia, gisabot supay sa ilang kaugalingon nga pagsabot. E unsa may gingon?
Unsa may giingon sige tawag og balaang kasulatan 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 20. Sumala pa San Pedro in scripture there is no private interpretation. Diha sa kasulatan walay kinahanglan walay private interpretation. Mo bitaw ning ato mga higala nga mga dili Katoliko human og basa sa Biblia, human nga nakakaplag way kaon-kaon, way inom-inom og tubig sulod sa tulo ka adlaw, nagbitbit og Biblia, nagkuhag tawag ana mga lapis, papa may bulpin so na lapis pa man. Pagkahuman way kaon-kaon, way inom-inom og tubig sige basa og Biblia, pagkawas anghel na. Paggawa sa kwarto, anghel na. Naapoy usa, nasubraan siguro pagtawag anang tuon sa Biblia, human niabot dito sa Imperial Hotel, naabri daw itong siradura, nisuod daw ang bituon. Di man kag bituon ang isuod. Nya pagkahuman, ingon niya siya, I am the appointed son of God. Ha? Murag correct. So, problema na, gadag kang nagbasa sa Biblia nga nangasaag. Wa na nakahubog sa kamaturan, nga naman nibuwag, nibiya, nidetach, gikan sa punuan na mao si Ginoong Hesukristo. Kinsa man na, kanang gitawag og punuan na unsa man na. Ang Biblia nag-ingon, Kolosas 1:18, mao ang simbahan nga mao ang iyang lawas. Unsa lang simbahan na? Di mas mayan ng mukab tag libro. Kaya naay panutihon nga contrafactum non valid argumentum. Nga ang pamahayag musupa gani na o musukwahi gani na sa mga libro o mga ebidensya o mga facts kanang pamahayaga dili na tinuod. Yeah. Isa man ang simbana. Encyclopedia International, Volume 15, page 520. Kini nga libro. Yeah, atong basahon. Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. Atong dinisayon, na ako ni duha ka balido nga kahulugan sa Iglesia Katolika, nga ikatandi sa duha ka kinaiya ni Kristo, nga maoy iyang magtutukod, nga Dios o tao. So kada ng iglesia sa Biblia, kanang niingon si Kristo nga akong iglesia o kanang susyudad nga giangkon ni Kristo nga ako ning susyudad, mao din na ang simbahang Katoliko. Unya gikan kang Kristo ngadto kang San Pedro hangtod karong panahon na walay bugto ang iyang kutay kanuman kay nagtudlog kamaturan ug usa sa gipagawas nga kamatuoran sa Iglesia Katolika ug bisan ang atong mga igsuon nga mga dili Katoliko kini mga Protestante, Iglesia ni Cristo, ni Manalo, kining Saksi ni Jehovah ug uban pa mituo sa gipagawas aning iglesia. Unsa man tong gipagawas nito upod sila kanang Biblia. Nganong makapagawas man sila aning maong gitawag og mga libruha? Nganong maka ingon man ta kinahanglan tang mutuo? Ngano man? Simisan na mo kayo ha? Okay. Nga naman, tungod sa hinungdan, nga diin, ang iyang gitawag o kasaysayan, mabalik ngadto kang Kristo. Dali lang ha? Ato ang tawag anang basahon o asa nagikan yun aning kasaysayan aning iglesia ha? O aning gitawag og simbahana o kining gitawag og sosyudara niya.
Roman Catholicism. A Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure traces its history to the College of Apostles in the 1st century AD. So ang iya din kasaysayan sa mga Bisaya ng traces kanang subay. Masubay gikan karon hangtod dito sa 1st century AD. Unya ang the New Book of Knowledge nag-ingon sa edad ni anang moong iglesia ha o ni ining moong gitawag og iglesia ha niya 287 nag-ingon, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So ang kasaysayan di ay ning simbahana mukapat ang hapit tulan 2,000 anyos ang edad. Muna usahay bitaw, makaingon ko nga, nang hambog na magani sila nga, ang tuig sa lang simbahan, 100 years old pa. Mas magulang pang Tanduay. Mas magulang pang katedral, kay 100, kung ako masayop, 165 years. Ang katedral. Mas magulang pa ang unang simbahan dito sa Cebu. Kay almost 400 years old na. Sila yung ikaw 100 pa. Salamat sa Ginoo. Kana prueba nga naa ang Kristo nag-uban di ining maong iglesia. Nganuman, itudlo ang kamatuoran. Mao nga naa tay Biblia. Mo ni atong gisaulog karon, naa tay Biblia gihuptan. Nganuman, tungod na sa iglesyang gitukod ni Kristo nga mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nya nabi ay binutikwil nga pangutana. May mabasa ka ba, Brad, sa Biblia? Letra por letra, Brad, ganingon si Kristo, tukuron ko ang akong Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kana nga pangutana, siya mismo nga nangutana, wa kasabot sa iyang gipangutana. Nga na makaingon man ko nga wala kasabot. Tungod sa hinungdan, ang Kristo wa magtukod og ngalan. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ngalan sa Iglesia ang gitukod ni Kristo. O niya ang gitukod ni Kristo sa Biblia, dili ngalan kundi ang susyudad. Nga kinganlan sa kaulahian nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. So mo ni hinungdan ka nga nagsaulog ka. Dili tungod lang kay sa Biblia, kung dili tungod sa simbahan ni Kristo na hinungdan na migawas ning gitawag og Biblia. Og ang official interpreter ni ining maong libruha, dili sila. Igo naman sa nangopya, wag nagitarong ang kopya. Gibangkuhaan pa gyud. Ang interpreter or ang official interpreter sa Biblia nga atong nahuptan karon ang maong responsabling nagpagawas na mao ang Iglesia Katolika. Pwede silang mo interpret, pero ang final say naa sa Iglesia Katolika. Wala ba ang Philippine Constitution? Ang Philippine Constitution, kitang tanan, isip mga Filipino, pwede ta mo interpret, pwede ta mo sabot, pero pag oras magkabangi na ang atong pagsabot, asa man ta mo damo. Muadto gitag Supreme Court. Kung unsa ang isulti sa Supreme Court, final and executory na. Bisan kinsa tuman nganuman kay siya man ang final interpreter ni anang maong Philippine Constitution. Karon ang Biblia kay mao man ang konstitusyon sa atong pagtuo. Kinsa man ang final interpreter? Mao ang Iglesia Katolika kay siya man ang responsableng nagpagawas. Kanang atong mga higala nga dili Katoliko, igo na nang hulam, wa pagitarunga og hulam. Unya samtang naghulam pag giatake pag yun ang gihulaman. Pagkaway batasan. Diba kung manghulam ta magpasalamat ta kay nakahulam ta. Nya karon giunay pa ang gihulaman. Gigamit ang Biblia gidugdog sa ulos Katoliko. Mao na nga halos tanan nga ilang membro gikan sa simbahang Katoliko. Wala pagmangga
punuan sa mangga. Ang tag-iya mo patubo ni anang moong punuan na o niya pagkaman iyang alimahan pag-ayo nga dili mataptan og sakit o niya naay sakit pulungon ilabay pagkaman hulaton sa tag-iya nga mahinog o hulaton niya ang panahon nga iyang i-harvest na ay kawatan muagi ana makakita anang manggaha nga daghang bunga o sa ilang himon manguha nagbato kanunayo nagbato ayuhon ginaglapay aron lang daghang bunga nga mga taga pag igo atong bungahan pagkahulog pagkatugpas yuta naliki wala tanawan ng mga namiyas katoliko usahay makaingon ko nga ang pangrason maliki nga naman kiwa naman mamao dili naman mao ang gitawag og gihatag nga pagtuo o pagtulon ang supay sa nakasulat sa gitawag og balaang kasulatan wala ka ng ilang mga membro, resulta na skawat. Ang tag-iya, ang katoliko, ilang giangkon. Muna, kita nga mga katoliko, nga naapataron din kinahanglan magtanaw taan ng ilang ilabay. Aron makabantay ta. Kabantay mo na Apostol Pablo, magbantay o maglikay kamo ni anang mubahin-bahin kaninyo. Sa unsa magpagya nga makabantay ta kanang magtuki ta sa atong gitawag og pagtuo. Kung magtuki ta di ta pwede atong interpretation ang ato ang ipairan. Kung dili ang interpretasyon nga gisulti sa atong simbahan. Nganong pirmi man kumusaldi sa simbahan? Ngano man kay kanang maong simbahan na giubanan sa Espiritu Santo. Manang San Juan 14:16 o 26. Muna kung mabasa tang Biblia, pag naatay kalibgan, adto ta sa atong simbahan. Nga naman, tawa ko ba? Nasa Biblia ganyan. Abot ng Biblia, abot ito. Panigihapon ako. Memorize naman yun. Ha? Memorize naman yun. Dili, kung naman ako sa sitas. Na naman ko yan na sa itong yeah. Malakias, Kapitulo 2, Versikulo 7. Nag-ingon, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Wala gingon din nga katungdanan sa mga pastor, katungdanan sa mga ministro sa iglesia ni Manalo, katungdanan sa mga dili pari. Ang gingon din katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan, pag ingon gani kinahanglan, we are obliged, necessary, na ay necessity. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton. So dito ka mangutanan nila. Human, nandito mangutanan nila. Kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Biblia ang misulti. Dili si Brad Argeseno, dili ang sakop sa Lay Catholic Apologist, dili ang sakop sa Catholic Faith Defender. Kung dili ang Biblia, mo ay magsulti adto ta sa pari. Yan narabay uban nga magtudlo nga dili pari. Sige mo na Apostol Pablo, ayaw ninyong nagdawata nga naman patay nagkalag. Nadaghan na kayong Katoliko na niya namatay ang kalag.